sa panawagan na babaan yung tax dahil mas malaki din yung impact nito na makakatulong na maibsan ang pinapasa ni Juan de la Cruz. Oo, puro mga ano sila debate sila ng debate eh. Wala pa rin nangyayari, di ba? So, napakatagal ng kilos ng Congress. So, di natin alam kung talagang mangyayari yan. Pero yun na nga, kasi maski magbigay sila ng mga ganyan, tatamaan pa rin ng ekonomiya kasi saan sila kukuha ng pampalit dun sa mga revenues na yun. On one hand, bababa yung presyo ng gasolina dahil tatanggalin nila yung tax. On the other hand, bababa ang revenues ng government, ano ipapalit nila dun sa revenues na nawala. So either mangutang sila or bawasan nila yung gastos ng gobyerno. So dapat mag-austerity measures ang government kung ayaw nila mangutang. Kasi ang laki na rin ng utang natin, di ba? Over 18 trillion ng utang ng Pilipinas. Mahirap magmaniobra kasi nangyari nga itong krisis na to kung kailan mahina na talaga yung ekonomiya natin. So yung, kumbaga, wala siya masyadong iikutan. So, importante talaga kung mag-austerity measures ang gobyerno, yung mga excesses, kunwari yung mga biyahe-biyahe, mga bakasyon-bakasyon nila, yung mga workshops abroad, kasi iba, o kaya yung magbe-workshop sila sa Boracay. May mga ganun mga departments na may mga budget sila sa mga ganyan. So, dapat itigil na muna nila yan. Pero yung mga projects dapat ituloy kasi kailangan sila magbigay ng trabaho. Mga 3 decades, I've been interacting with foreign investors. They don't like uncertainty. So right now, napakaraming uncertainty sa bansa natin. Unang-una, ang daming rumor tungkol sa kalusugan ng ating presidente. Tapos, paano yung sino ngayon, kung hindi siya nagpapakita kasi yung mga videos na linalabas ngayon ng Malacanang mukhang edited Hanggang wala silang binibigay na advisory or bulletin about the health of the president, tutuloy yan. So that's one of the uncertainties. Second, yung corruption uncertainty, no? Kasi hanggang ngayon, no one is being made accountable for the massive corruption that's been happening. Kaya hanggang ngayon, walang kumpiyansa yung mga negosyante, lalo na yung mga foreign investors, no? Kasi ba't sila pumunta dito? Meron naman silang ibang pwedeng puntahan na hindi ganyan kalala ang corruption. Ikatlo, yung uncertainty sa Middle East, no?